itlog ngayong gabi. Pero hindi simpleng luto lang sa itlog ha. Dahil mas extreme. Ang maganda dito, pagka nag-aayos ka, nagsasalansan ka na ganito, nai-stretch ka kasi gumaganon yung para ka nasa ano, diba? Totoo yun, nai-stretch tayo. Nai-stretch. Pwede naman natin ibaligtad yan. Ibaligtad, oo nga. Bakit nga ba pinapahirapan natin minsan ang buhay? Bili na kayo ng abnoy. Tama naman, abnoy. Ano po ang lasa po? Lasang Exotic at extra challenge. Kaysa itapon po yung itlog ng isda, niluto na lang namin po. Exciting at extra level ang labanan. Julian San Jose. Julian Ward. Ano to? Tikman ko nga to. Talong pala yun. Makapasok lang sa listahan ng best egg dish in the world. I wonder ano-ano ang level up na luto sa paboritong itlog ni Juan. Bukod sa itlog ng manok, isang araw sa masarap na itlog, ang itlog ng itik. Pero anong say mo kung yung itlog mismo, bugok na? Exciting? Or exit na lang? Dito nga raw kasi sa Laguna, may pinagmamalaking tradisyonal na merienda na bagay daw ka-partner ng suka at asin. Sa unang tingin, mukhang pancake o bibingka. Pero gawa pala ito sa pabugok na itlog ng itik. Dahil pateko na mangha at sadyang mahilig din sa bibingka. Samahan niyo ako mga ka-wonder sa Laguna at hanapin natin ang merienda na yan. Yes mga ka-wonder, nandito po tayo ngayon sa Laguna kung saan maraming itik at itlog ng itik. Ngayon po ay kasama po natin si Tatay Nardo. Tatay Nardo, say hi! Hi! Tatay Nardo, so ito, after nyo pong mag-harvest, ano po yung gagawin nyo? Next step, ano po yung gagawin? Ang aming ginagawa rito, pagkagaling sa harvest, dadalhin namin ipapasok namin sa incubator. Tatay, ano po ba yung narinig ko dun sa bandang likod? Ayun po yung nakarinig nyo sa kabilang parte, ayun po yung isang incubator din po. Incubator? Incubator. Spell. Joke lang. Gano'ng katagal ka na pong nag-iitlog? Bali na sa 27 years na rin. Naku naman po, napakatagal na pala, no? Pwede pa nating masilip? Oo ba? Kailangan daw ilagay ang mga ito sa incubator para manatiling warm o mainit-init na temperature ng mga itlog. Pwede po ba kayong tulungan? Ayaw naman. So, Tatay Nardo, may posibilidad po na ito po ay maging itik. Tapos may posibilidad ito po ay maging apnoy. Oo. Kasi hindi naman lahat ng itlog na pinapasok ko diyan ay hindi masasabi nating perfect lagi yan. Kasi nagkakaroon din ng penoy, apnoy, at saka yung may simbilya. Yun. Pero ang napansin ko, parang ang laki ng itlog. Kasi yung itlog ng Peking duck yan. Isang araw, umaabot ng 400 itlog ang nakukuha raw ni na Tatay Nardo. Ang maganda dito, pagka nag-aayos ka, nagsasalansan ka na ganito, nai-stretch ka kasi gumaganon yung para ka nasa ano, diba? Totoo yun, nai-stretch tayo. Pero Nai-stretch. pwede naman natin ibaligtad yan. Ibaligtad, oo nga. Bakit nga ba pinapahirapan natin minsan ang buhay? Sa loob ng 25 days, inilalagay niya ito sa incubator. At saka ililipat sa hatcher sa loob ng 3 araw. Dito naman napipisa ang itlog at nagiging itik. Sa tinagal niyo po dito, may pinangalanan na po ba kayo sa dyan, sa itik na yan? Ano pong pangalan? Lando. Lando. Ito po ba pwede kong pangalanan? Pwede. Kasi hanggang bata pa yan, natuturuan mo yan, nasunod sa iyo. Pangalan po, Charlie. Para malaman kung perfect o nabugok ang itlog ng itik, sinisilip nila ito sa ilaw. Kapag daw may ugat, pwede daw itong maging itik. At kapag wala naman, ibig sabihin, wala itong similya at may indikasyon na pwede itong maging penoy o bugok. Ang diretso siya sa pagiging apnoy, ang sistema ng itlog na walang similya. Pero sa tingin mo, masaya ba siya sa pagiging abnoy niya o masaya siya pagka nabuhay siya? Masaya siya kung nabuhay siya. Magandang hapon po. Bibili po kami ng abnoy, gagawin bibingkang abnoy.
Sigaw pa po ako. Pwede po ba konting antay-antay lang po? Sige po. Sandali lang! Bibingka! Ay, paborito ko yung bibingka. Paano po ba gawin yan? Tuturuan ko po kayo kung paano magluto. Tay, tutuloy na po kami sasama na po ako sa kanila. Ay, hindi po. Joke lang. Halika na. Para nang gumawa ng bibingka gamit ang pabugok na itlog ng itik. Bibingkang abnoy na raw ang naging kabuhayan ni Nanay Tess mula siya ay nung dalaga pa. Minanan ko lang siya sa mother ko. So, nung nawala yung mother ko, ako na nagpatuloy. Talagang dinadayo talaga siya. Kahit sa malalayo, kahit nga taga ibang bansa, na-order para lang dalhin dun sa ibang bansa, ipatikin. Kasi talaga masarap. Pwede po ba nating umpisa na? Babasagin lang po natin ito. Imekos-mekos na lang para scramble ang itlog. Po, ito kailangan. Sige po. Ito, lalaibin muna natin yung tao. Ano po tawag? Lalaibin? Oo. Lalaibin. Kasi para hindi siya magpuli. Tapos, Sige po. hawa ko yung tao. Okay. Sige po. Bubos ko na ulit. Pagkatapos isalang, mag-iintay lang ng 15 minuto. Pero kailangan itong haluin para pantay-pantay na maluto ang loob ng abnoy. Ganito lang talaga amoy na abnoy. Parang tokwa. Similar na lasa niya sa Ay, sorry. tokwa. Tatambalan mo siya ng masarap na suka na anghang. Sukang maanghang. Lalagyan mo ng sili tsaka bawang, no? Maanghang na nga, wala nang sili. Kasama na yung sili. Oo nga. Bawang na lang. Sorry na. Yun, no? Galingan mo, Empoy, para makapagbenta na si Nanay Tess. Oh, eto na, Mami Sue. Malapit na itong maluto. Pwede lagyan siya ng mushroom. Kunyari, kaya. Mga wansoy, ganun. Depende, kaya lang. May iba yung lasa. Ito kasi talaga original. Original. Lang. Itlog lang talaga. Original flavor. Wala siyang kamatis, wala sibuyas, walang gano'n. Para makompleto ang bibingkang abnoy, lulutuin na natin ng sabay sa ilalim ang ibabaw. Lagyan na natin ito ng nagbabagang apoy. Tingnan natin, luto na po ba? Kaya natin. 1, 2, legit! Wow! Charan! Luto na ang bibingkang abnoy. Alright! Sarap! Ay, masarap. Parang balot na tokwa. Ready ka na ba magbenta? Total, marunong ka na magluto, nakakain ka na, natikman mo na. Ready? Ready na. Benta na natin yan, Ites. Game. Ayan mga ka-wonder, napapansin nyo, nagpalit ako ng damit para mas makaakit tayo ng maraming mga customer. Okay? Ito na, may first customer na kami dito. Okay, bili lang po kayo ng abnoy ni Aling Tess. Go, Empoy, lakasan mo pa para makarami ng benta si Nanay Tess. Pabili po, ayan. Pangatlong contestant. Ano pala? Customer. 20 pesos. Okay. Naites, 20 pesos. Ay, naku po, natikman ko po yan. Nakatatlong batya ako. Oh, di ba? Ano po ang lasa po? Lasang bugok. Mami Sue, papasalubungan kita ng abnoy ni Empoy. Yun. Ito na, Mami Sue. 20. Bili lang po kayo ng abnoy ni Aling Tess. Mukhang nag-enjoy ka talaga dyan sa pag-wonder at explore ng bibingkang abnoy. Traditional po yung abnoy sa Laguna, kaya po nasanay na po yung mga tiga Laguna. Masarap po. Ang salitang abnoy kasi, no, kung titignan natin, no, yung meaning nito, yung parang medyo hindi normal, no? Pag sinabing abnoy, may toyo ka, may sayad, abnormal. Actually, it's a corrupt word, no, from the word abnormal. So may mga ibang lugar naman, pag sinabi natin abnoy, ito yung, hindi naman siya actually bulok, kung hindi yung, kasi bunga ito ng pagiging malikhain din ng mga Pilipino. Abangan sa pababalik ng I Wonder, from extreme to exotic, ang isa pang pambato ng Pinoy pagdating sa itlog, pugo. Kapag sinabing tusok-tusok, bida sa kalsada, ang agaw eksenang kulay pongka na turo-turong ito. Sa mga ulam nga at handaan, lagi nga rin itong pinag-aagawan. Pero ano itong pugo na ito na sa unang tingin aakalain mong balot?
Ang sagot mga ka-wonder, pugulot. Di guys, sa balot na itlog ng itik, itlog ng pugo ang pugulot. Sa isang linggo, kaya raw nitong mangitlog ng di bababa sa 5 piraso. Ultimo nga ang mga content creator online, iminumukbang na rin ang pugulot. Dito sa probinsya ng Tarlac, ang pagkaliit na pugulot, higanting blessing ang bigay sa ka-wonder natin si Jovi. Nung nag-start ako mag-alaga ng pugo, yung last 2015, nag-start lang ako is less than 1,000 heads lang. Nasa 900 plus lang yon currently. So, nasa more than 5,000 yung current namin. Tapos, medyo mas maganda yung kita ng pugulot kasi more than the double kasi yung price na nung at least kapag gumaganda yung demand ng pugulot, so kahit ang gumabot na 6 digits na pwede mong kitain. So, currently, parang nasa mga 70 boxes, parang pumapatak na mga nasa 7,000 to 8,000 eggs na produce namin weekly. Counting trivia mga ka-wonder, kaiba ang pag-aalaga ng pugulot sa tipikal na pugong isinasahog sa ulam. Ang mga babaeng pugo kasi, kaya raw mag-produce ng ordinaryong pugo nang hindi nakikipagtalik sa mga lalaking pugo. So, typically, ito yung inaalagaan ng most ng mga nag-aalaga ng quail. Ito yung brown, ito yung babae, na kumbaga, ito yung nagpo-produce na ng egg without any male, kaya nila mag-produce dahil lang sa pagkain. Ito yung mga typical na inaalagaan na paitlogin, na ginagamit nila yung mga pambenta ng itlog sa palengke. Pero sa pagpuproduce ng pugulot, dito na kinakailangan ng partisipasyon ng mga lalaking pugo. Sa case namin, dahil nagpo-produce kami ng pugulot, at the same time magpo-produce kami ng sisiu. So, kinakailangan namin ng lalaki para mag-fertile yung egg. Masaselan din daw ang pugulot dahil kapag mapaaga o mahuli ang pangungulekta ng mga itlog, mabilis itong mabugok at di na mapapakinabangan pa. Time out muna sa pag-aalaga ng pugulot dahil si Jovi ipatitikim sa atin ang special dish niyang pugulot sisig. Sa mga ka-wonder, ngayon po magluluto tayo ng pugulot, sisig na pugulot, which is may include din natin ng mga lalaking pugo. Gaya lang daw ito sa natural na proseso at sangkap ng pagsisisig. Isunod na ang pugulot. Kaunting kulo at sisiw sizzling na ang pugulot sisig. So mga ka-wonder, ito luto na yung kakatamong sisig pugulot. Bossing, kanya man nililuto mo. Sige, kini mga tanong. Yung pugulot ganito lang sa masarap. Ito pong pugo, malinamnam po, masarap. Lalo na po itong pugulot. Parehas lang sila ng balot, kaya lang, pag kinain mo itong pugulot, diretso, walang siya natatapon. Diretso yung pagkain mo dito, hindi katulad ng balot na malalaki. Pero kahit daw maliit, eat moderately dahil ang pugulot na epekto rin daw sa ating katawan. For every 1 egg of chicken, 9 ang equivalent niya sa cholesterol sa quail's egg ay 9 pieces. 1 egg will give you 243 cholesterol. So, pag madami siya, hindi rin siya magiging maganda sa health natin. So, alternate will be fine or egg whites lang will be fine. Payo ni Jovi sa mga nais pasukin ang negosyo ng pagpupugo. Sabi nga nila, in any business, kailangan talaga yung may-ari. Nag-umpisa ako dito na ako mismo ang nag-start mag-alaga ng pugo para later on kung magkaroon ng problema, at least alam kong i-address, iba'y malasakin na may-ari, iba'y malasakin na nagtatrabaho. Huwag iniis mo lang mga pugulot dahil ang kaginhawahan ng buhay, maaaring dito mo mapulot. Ano gagawin dito sa itlog na to na bigay ni Empoy? Dami-dami. Baka mabulok. Buti na lang natin si Chef Mario na ang master putahing Pinoy. Mahigit 3 dekada siyang naging chef sa barko at miyembro ng LTV Philippine Chefs Association. Bukod dito, certified chef din siya ng World Association of Chef Society. Daming itlog. Yan, para meron
na tayo torta. Opo, Ang gagawin torta. natin. Ayon kay Chef Mario, may iba't iba raw na paraan sa pagtotorta ng talong. Una, at mas madaling gawin, pwede raw ilaga muna ang talong. Pwede po nakalubog siya. Nakalubog? Kung ano, pwede naman natin sabihin yung water. Para mas madali siyang para mas madali maluto, siyang no? maluto. Oo. Shock natin siya sa cold Shock. water. Pagkatapos itong palambutin, ilubog naman sa malamig na tubig para madaling mabalatan. Ayun na, Chef. Okay na to. Ready na to torta! Peeler lang ang gagamitin natin dito. Bukod sa paglalaga ng talong, pwede rin ito itorta ng hilaw. Hiwain lamang ito ng maliliit na pahaba. Julienne yung ano natin po. Ang hiwa, ang cut. Julienne San Jose. Julian Ward. Haluan ng kamatis, sibuyas, at timpla ng pampalasa. Kokoy na talong. Kokoy na talong. Saka iprito sa mainit na mantika. Ito yung pinakamabilis na paraan kasi hindi ka naman boboil, hindi ka naman iihaw, diretso. Ang pinakamatagal kasi dyan yung ano, yung magbalat eh. Talong pala yun. Wala sa loob kung talong yun. Sabi ko sana, wala ng talong. Talong nga pala yun, di ba? So next na gagawin natin, Chef, ito naman yung inihaw. Yung alam naman natin na pag tortang talong talaga, ihaw. Yan. Ibabad lang ulit sa malamig na tubig ang talong para madaling mabalatan. Yan. Saka lagyan ng pampalasa. Pagkatapos nating lagyan ng pampalasa, atin na itong iprito. I can smell na, Mami Sue. Presenting tortang talong. So ito si Chef naman, lulutuin niya ngayon. Ito yung sarili niyang recipe. Tortang talong na level up to the maximum, to the highest level. Ika nga. Then meron tayong mga microgreens, saka edible flour. Edible flour. Sabi sa nakakain mo itong bulaklak na to. Huwag kayong mag-alala. Igisa ang sibuyas at longganisa. Luto na po ang aming tortang talong with longganisang hubad. Nag-aaway yung torta sa kayo. Saka yung ano, yung longganisa, naggagano na sila, no? Lasa pa. Pero masarap. Naiba yung lasa. Ang laki nung ano, after a while, parang hindi mo nahiisipin torta. Parang ibang putahe na yung pinakain mo. Putahe na siya. Teka nga, Mami Sue, paano ba naging egg dish itong tortang talong? Dahil ba sa eggplant? May iba-iba kasing klase ng omelette. Merong Spanish omelette na may mga kamatis, may sibuyas, may ham, may ham and cheese. Yan. Yung tinatawag na omelette. It means something vegetable or meat na binalot mo siya sa itlog. Ay, omelette. Kaya siya naging omelette. Ito, So now, ito ay talong na Talong. binalot natin siya sa itlog. so it's eggplant omelette. Eggplant omelette. Now I know. Ayan mga ka-wonder, laging tandaan, pwede bang i-level up ang simpleng luto sa itlog. Susunod! Sa Quezon City, may patong na itlog daw. Hindi bilog, hindi oblong, kundi durog. Ano kaya ito? Dito sa kahabaan ng Project 6 sa Quezon City, itlog din ang bida sa kusina. Pero ang kanilang itlog, hindi raw oblong, kundi durog. Mga ka-wonder, pamilyar ba kayo sa bihud? Bihud kung tawagin ng itlog ng isdang tuna o ng duradong isda.
na isa raw sa binabalik-balikan ng mga ka-wonder natin sa karinderyang ito sa Quezon City. Third generation na nga ang karinderyang ito. Ang recipe ng bihod na ipinamana pa raw sa ka-wonder nating si Mark ng kanilang ninuno. Kwento nga ni Mark. 1980s pa po. Sinimulan po ito ng lola ko para i-cater po yung mga caddies po dito na malapit sa golf course po. Kaysa itapon po yung itlog ng isda, niluto na lang namin po. Kaya ang bihod, halos 50 years na nga raw inihahain sa kanilang karinderya. Mga ka-wonder, ipapakita namin sa inyo ngayon kung paano lutuin ang bihod na dito nyo lang matitikman sa Project 6, Quezon City. Tara! Ito po si Ate Adele na nagluluto na sa amin for 15 years. Ipapakita po namin sa inyo kung paano niluluto ang bihod. Simpleng-simple lang ang paggawa ng binabalik-balikang bihod. Igigisa lang ito sa bawang, sibuyas at kamatis. Tip ni Mark, para raw mas kumapit ang lasa, huwag haluin ang itlog sa paggigisa. Timplahan ng mga pampalasa. Kaunting kulo. At ready to serve na ang ginisang bihod. Okay naman. Sarap. Pag ito, inaalog mo sa kaunting toyo na may sili at sa kalamansi, napakasarap. Yan o. Lasa ng natural na itlog. First time ko lang nakatikim nito. Ngayon lang ako nakapunta rito. Masarap naman. Nag-enjoy naman ako. Susunod sa I Wonder, ang all-around ulam ni Juan, kinilalang pinakamasarap na itlog sa buong mundo. I wonder, bakit nga ba tayo mahilig sa itlog? Napakadaling lutuin, napakadaling i-konsumo, napakadaling niyang mabili sa isang kumbinyenteng presyo at madali siyang bitbitin, madaling kainin at nagtatagla ito ng iba't ibang elemento para sa ating kalusugan. Pero payo ng eksperto, hinay-hinay pa rin daw sa pagkain ng itlog. Hindi mo siya pwedeng kainin daily. So ang advice is 3 times a week lang na may kasamang egg yolk. Pag nagparami tayo, yung cholesterol pwedeng tumaas. So magkakaroon ka ng hyperlipidemia, sakit sa puso. Pwede rin itong maging poisonous in large amount. Blood clot po o pagbabara sa blood vessels ng ating mga puso. O sakit sa puso in other words. Alamin na natin ano nga ba ang waging luto ng itlog sa puso ni Juan. Para sa akin, mas gusto ko itong pugulot kasi malinamnam siya. Perfect na perfect siya sa panglasa. Yung torta, okay. Walang kakalo. Ang tortang talong. Tortang talong pa rin, the best. Pugulot, masarap, parang balot. Tortang talong, masarap. Mas malasa siya. Tortang talong, pangkaraniwan na pero iba yung lasa. At ang nagwagi, tortang talong. Pero ang tortang talong hindi lang wagi sa panlasa ni Juan, kundi pati sa panlasa ng mga banyaga. Nitong 2025 lang, itinanghal na top 2 best egg dish sa buong mundo, ang tortang talong. Kayo mga ka-wonder, ano ang pambato nyong luto sa itlog? So ayan mga ka-wonder, doon sa nakita ho natin ngayon, di ba? Ang itlog kasi talaga parang yan nga yung parang lahat ng bahay may itlog. Dahil yan yung pinakamadaling gawa natin ng recipes. Ayan mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Samahan niyo po kami tuwing linggo ng gabi sa GTV. Ang mga tanong ni Juan, bibigyan ng kasagutan dito lang sa I Wonder! Ang tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder! I Wonder!